May katanungan ka ba sa aral ng simbahang Katolika? Naghahanap ka ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos? Mag-aral at makinig sa palatuntunang Apolohetika, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apolohetika, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gratia Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. Palalimin at isabuhay ang ating pananampalataya. Ako po si Brother Angelo Dueñas. Purihin ang Panginoon at nandito pa rin tayo ngayon upang magbahabahagi ng mga tunay na aral ng totoo at nag-iisang simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik, ito po si Brother Marlon Azuelo. Mag-aral, magsaliksik at magtanong sa mga mas higit na nakakaalam tungkol sa pananampalatayang Katoliko para mas mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa ating simbahan. Ako po si Brother John Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Ayan, purihin ng Diyos. Isa lang yung ating layunin dito. Magsaliksik, matuto tayo para maproteksyonan natin mismo yung ating pananampalataya. Shout out kay Brother Hamsky Ray. Hamsky Ray, ang ating kaibigan. Magiting na mandirigma ng ating simbahan. Isang katutak ang kanyang mga basher. Shout out kay Brother AC Montojo, no? At of course, yung ating mahal na kaibigan from Tarlac, si Brother Adrian Montoya Patangi. Ayan, ito yung nag-layout ng ating cover sa libro kong Nazareno. Nakikinig rin sa atin, Brother Marco, ang ating ninong na si Dr. Eric Padilla. What? Galing ako dyan. Ay, galing pala si Brother John John Albert eh. Ano bang pinasyalan mo si Doc doon? Nagpa-check up kay doktora? Hindi, kinumusta ko lang si Doc. Tsaka, lapit mo yung ano mo, Brad Mike mo. kinumusta ko lang si Doc. Tsaka nagdala ko ng kahit pa paano. Alam mo kung bakit? Ayun. Kasi mga kapanalig, bukas po ay nais namin ipaalam sa buong Pilipinas sa iba't panig ng mundo na birthday po ni Brother John Albert Gales. Ayun, happy birthday, Brother. Happy Salamat birthday. po. Maraming salamat po. So, ilang taon na, Brother? Ilang taon na? 24 plus 10. Ano pa yun? Ay, lagi ko binibilin, huwag niyong kakalimutang ibigay yung eksaktong date, ha? Kasi talagang eksaktong age, ha? Kasi yan talagang grasya ng Diyos atin. Amen. At syempre, bago ang birthday ni Brother Albert bukas, ngayon po yung birthday ng aking beloved, no? Raquel Villena, ang mami ni Maria Kiona Francesca. Happy birthday, mahal ko. And of course, kay Ate Loida Siscar ng Taguig City at kay Sister Mirna Mendoza at kay Attorney Jessa Bernardo ng alam ko si Attorney sa Pampanga. Kasama natin. Kapampangan. Okay. Sa lahat ng may birthday po ngayong kapistahan ng ating mahal na Senyor Santo Niño, happy birthday. Viva! Pit! Senyor! Ito marami din nakakaalam, no? Pag sinabi pong Viva, hail, no? Viva, Pit, Lord, Senyor, hindi po Senyor. Senyor, S-E-N-Y-O-R, no? Ibig sabihin, Lord. At Santo Niño, Child Jesus. So, we hail the Lord, no? Doon sa kanyang panahon ng kabataan. Yung siya ay Holy Child, no? So, hindi ho Senyor. Kasi pag senior, naiiba matanda, yun ang ibig sabihin. Kaya sabi ng mga ibang sekta, ang gulo-gulo nyo. Sa Santo Niño, Holy Child, tapos masabihin nyo, senior. Kasi nga, mali ang banggit Hindi ho senior. Senyor, no? Kasi Spanish Kasi ang Santo Niño ay Spanish. So, yung Senyor, Lord, pag tinranslate sa English. So, pinupuri natin ang Panginoon, ang banal na bata. Yun ang Tagalog nun, no? Para hindi ho malito. Kasi marami hong mga angat ang nalilito. At inaatake tayo sa kanilang kaangatan, tayo ngayon ang natitira nila. Shout out kay Brother Jomel Malyari Otara ng California, USA. Of course, shout out din sa kasama ko kagabi,
ang magiting kong kaibigan, the Honorable Engineer Alan Villar at si Yun. Brother George Villavicencio. Yan, Nung mabuhay ka. kabataan namin, itong si George, ito ang gumaganap na Kristo pagka sinakulo. Talaga? At ako naman, ang Judas. Yun. Oo. Pero ang aming direktor, si Rene Riquestas, yung yumaong komedyan. Yun ang direktor namin. Ako ang laging nabibigyan ng award. Aba. Ha? Bilang best actor. Oo. Kasi hindi mo na kailangan i-musta ko si Judas. Hanggang Judas ako. Siyempre, yung aking mahal na kaibigan at partner, si Brother Jose Protasio Corilla, nakambal ni Rizal. Ayun. Shout out kay Sister Purisima Arsiaga, Kapampangan to, nasa Tarlac City sa Hacienda Luisita. Luisita, Ba't kayo mo ng Luisita. Kapampangan? Sister Purisima Arsiaga. Maya pa ugto po kay Kongan. Uwi na siya ng Italy sa Martes. Sa Martes. Yung babay, yung ano tawag doon sa Kapampangan. Bigyan mo ng blessing. A blessing. Dapat kaya kang pamanuli ay masalese at mayap. Yun. Sister Purisima, may translator ako. Kasi ang alam ko lang sa Kapampangan yung ano atin ko pong singsing netong impukan, amanake iti, indong ibatan. Sa kayong sininok, kay metong akaba, may wala ya iti, kukamalayan. Mimingat ka, may pamanuli. Shout out Sister Purisima. Siyempre yung ay yung kapatid sa Italy, Roma, si Sister Tita Arsiaga. Mabuhay po kayo. And of course si Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Thank you. Itong binabanggit kong ito ay siyang tumutulong sa mga apostolate ng ating gawain. Kapitana Evelyn Tan Arago and Sister Purisima and Tita Arsiaga ng Roma, Italia. Mabuhay po kayo. Okay, simulan na natin yung topic natin. At maganda po itong ating pag-uusapan. Ngayong buwan ng Enero, mga kapanalig, baka nalilingat po tayo dahil nagkapista ng Nazareno, ngayon ay pista ng Santo Niño. Tuwing buwan po ng Enero ay pinagdiriwang o ginugunita rin natin ang buwan ng banal na kasulatan. No? Tinatawag itong Bible Month. At pagka sa huling linggo, ito yung tinatawag na Bible Week. So lagi namang ang topic natin ahead no? Katulad ng sa Santo Niño, nabanggit na natin yan nung last week. So this time, dahil ang pagdiriwang ay Bible Week sa linggo, ay ito ang ating pag-usapan. Dahil alam naman natin na maraming iba't ibang pananampalataya ang umusbong at iisa ang kanilang atake. At ang atake nila ay Bible alone. No? Sabi nga ni Martin Luther ay isa sa aral niya yan, yung sola scriptura. Na mahigpit naman nating tinututulan sa loob ng Santa Iglesia sapagkat tayo po ay naniniwala na ang ating pananampalataya, ang source ay hindi lamang ang Biblia. Tama. Kaya ang aral nila, Bible alone, yung letra por letra, Bible lang. Pag wala sa Bible, di nila paniniwalaan. Sa atin, kontra sa atin yan, kasi tayo mayroong pananampalataya. At ang pananampalataya natin, sinasabi ng Compendium of the Catechism of the Catholic Church, number 95, no? Pakibasa dyan sa Tagalog, Brother Marlon, pero basahin muna ni Brother Angelo sa English yung ating binanggit na Catechism. Ang sabi po dito sa katisismo ng ating inang simbahan, Sa Compendium, no? Ito'y scripture and tradition and magisterium are so closely united with each other that one of them cannot stand without the others. Working together, each in its own way, under the action of the one Holy Spirit, they all contribute effectively to the salvation of souls. Amen. Brother Marlon, pakibasa sa Tagalog yung ating binasang Catechism number 95 sa kanyang Compendium. Ang banal na kasulatan, mahisteryo at tradisyon ay lubhang magkakaugnay at hindi maaaring mapaghiwalay. Ang bawat isa ay may katuturan at sa tulong ng Espiritu Santo ay magdudulot ng kapakinabangan upang makatulong sa kaligtasan ng mga tao. So ito yung source ng ating pananampalatayang Katoliko, mga kapanalig, no? Hindi tayo nakadepende sa Bible lang, no? Tayo po ay may pinaniniwalaang tradisyon, sacred tradition, and of course the magisterium. Ang magisterium is the official teacher of the Catholic Church. So itong tatlong ito, three pillars of faith, na magkakaugnay ito, hindi ito paghihiwalay, working together,
At syempre, ito ay well-guided ng Holy Spirit. Sa totoo lang po, pag binanggit natin yung tradisyon, questionable sa mga ibang sekta yan. Pero tandaan po natin, ang 4 na ebanghelyo, hindi na natin palalawakin, 4 lang na ebanghelyo natin. Ano yung 4 na ebanghelyo? Yung ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Lucas, ebanghelyo ni Marcos, at saka ni Juan. Di ba? Alam niyo po ba na itong lahat ng ito'y nakaugnay sa tradisyon? Sa tradisyon po yan. Bakit kamo nasa tradisyon yan? Una, sigurado ba tayo na si San Mateo, na si San Lucas at si San Marcos ang sumulat nung tinatawag na magkakaparehong ebanghelyo? At sigurado ba tayong si Juan ang sumulat ng kanyang sulat, ng kanyang ebanghelyo? Pero yan ay napagtibay, it's because of the holy tradition ng ating simbahang Katoliko. Tandaan po natin, mismo si San Juan, ano sabi niya sa John chapter 21 verse 25? Natatandaan niyo yung sinabi niya? Kailangan ko pa bang basahin yon? Kailangan ko bang i-memorize? Ano sabi ng John 21:25? Hindi lahat ay naisulat sapagkat kung lahat ay isusulat, hindi magkakasya ang buong mundo. Di ba? So, ito po yung ating pinangahawakan. Kaya nag-i-exist sa simbahang Katolika ang holy tradition. Kasi sinabi niya na mismo ni San Juan, hindi lahat ay naisulat. Now, mamaya malalaman natin paano ba naisalin yung mga aral na tinanggap natin, no? So mamaya babanggitin natin kung saang bahagi ng Bible yung basis bakit hindi tayo naniniwala doon sa aral ni Martin Luther at ng mga protestanteng sola scriptura o Bible alone. Ito mga kapanalig, sinasabi natin na ang ebanghelyo, ang mismong ebanghelyo na batay sa tradisyon, at sinasabi ni San Juan sa 21:25 ng kanyang gospel, hindi lahat ay naisulat. So another question is, paano ba naisalin ang mga aral na tinanggap natin? Paano nagpasalin-salin yan? So mismo ang Bible po ang nagtuturo. Basahin natin, Brother Albert, yung 1 Timothy chapter 2 verse 2. Ano sabi? 1 Timothy chapter 2 verse 2. Ito po. 2 Timothy rather. 2 Timothy, yes, sorry. Chapter 2 verse 2. At sinabi po dito, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Yan, maliwanag. Dugtungan pa natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, Brother Marlon. 2 Thessalonians. Okay. 2:15. Pakibasa. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Brother Jello, narinig mo naman yung binasa ng dalawang pogi. Naman. How can we explain that? Ayun Bakit po. tayo naniniwala na hindi totoo yung aral na Bible alone? Sola Scriptura. Una sa lahat, mga kapanalig, maliwanag dito sa panahon po ng mga apostol, at sa panahon mismo ng ating Panginoon Jesucristo, nangaral siya, wala po siyang dalang Bible. Even yung mga apostol natin. So, paano nangaral yung mga apostol natin? Dito po sa tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng oral tradition na tinatawag. Ibig sabihin, pag sinabi nating oral tradition, sa pamamagitan ng mga salita na ipinasa-pasa mula sa mga katuruan ng ating Panginoon papunta sa mga apostol at papunta sa mga Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon. Therefore, hindi po tama yung sabihin nila na Bible lang ang tanging basihan ng ating pananampalataya, sapagkat nung una pa lang, hindi po gumagamit ng Biblia, yung mga tao. Pero si Jesus nagsasalita sa sinagoga Opo. Bumabasa ng scripture paano yun? Bumabasa ng scriptures. Pero may Bible na nun. Pero tatandaan po natin, hindi po Bible ang tawag dyan, kundi manuskripto. Na kung saan, na yung alam na Bible ng mga tumutuligsa sa ating pananampalataya, dapat alam nila kung ano ang history ng Bibliang yan, kung saan nagmula. So mamaya pag-usap ng mga oras, paliwanag natin bakit ano ang difference between the manuscript or scripture dyan sa Holy Bible o sa banal na kasulatan. Pag-aralan natin yan maya-maya, Pero meron pa akong isang tanong, Brother Marlon, doon sa binasa mo. Nais kong bigyan natin ng emphasis doon sa binasa mo sa
2 Thessalonians 2:15. Paano daw naisalin? Binanggit na ni Jello, pero dagdagan pa natin ng emphasis. Paano naisalin sa mga Kristiyanong sumunod sa mga apostol yung aral na tinanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo? Pakipaliwanag nga, Brother Marlon, yan. Panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi. Aha. Hindi ba binasa? Hindi ba binasa? Hindi. Hindi po Ang binasa. sabi dito, sa pamamagitan man ng aming sinabi. Ano ba ibig sabihin? How can you elaborate that term? Sinabi. Paano? Okay. So, ibig sabihin, wala pa tayong pinagbabasihang nakasulat, kundi sa aming sinabi. Ibig sabihin, kung ano ang inyong naririnig, yun ang aming itinuturo. Brother Albert, ano naman maidadagdag mo doon sa binasa mo sa 2 Timothy chapter 2 verse 2? How can you explain that? Yung sinasabi po dito ni St. Paul, no, ay ipinagkatiwala mo rin sa mga may taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ang pinag-uusapan po dito is yung magisterium. Di po ba? Kasi kung ang pagbabasihan po natin dito ay Biblia lamang, sino mag-i-interpret? Sino magbibigay ng paliwanag? Si pastor mag-interpret. Ang problema, wala naman siyang authority. Di po ba? Wala naman siyang kapangyarihan para magbigay. Hindi may authority, nagparehistro sa SEC. Ayun lang. Sa gobyerno po siya nagpa-register. Ayun. So di po ba, ang magisterium, no, na nakikipagkaisa sa Pope, sila lamang po yung may karapatan na magbigay ng interpretation sa banal na kasulatan. Ako, babalikan din natin yan mamaya. Bakit yung magisteryo lang ang may karapatan na mag-interpret ng banal na kasulatan, no? Pero ito karugtong dun sa binasa ninyong dalawa, babasahin natin tong 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Ang sabi, by this gospel you are saved, no? If you hold firmly to the word I preach to you. Kung ikaw ay hahawak doon sa mga salitang ipinangaral ko sa inyo, no? Ingatan mo ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So yun po yung nais natin bigyang diin, mga kapanalig, kung bakit matibay yung ating stand na mali ang Bible alone na teaching ng Protestante na nag-ugat kay Martin Luther. Sapagkat prior doon sa hawak nating mga Bible ay may mga itinuturo na isinalin sa pamamagitan ng preaching by word, hindi po sa pamamagitan ng reading, no? Kaya yung mga mayayabang na mga protestanteng sila lang ang pwedeng magbasa ng Bible dahil Bible lang daw, letra por letra, intindihin ninyo yung sinasabi mismo nung pinangahawakan yung referensya. Yung mismong Bible na pinangahawakan nyo, intindihin nyo yung konteksto nito, yung laman nito, di ba? Merong ibang nagsasabi, Jello, Brother Marlon and Brother Albert, teka lang, delikado yan yung pasalin-salin na salita. Kasi may mga palaro, magpipapila ka ng 10 tao, no? Nakapila. Bubulungan nyo nasa likod. O ganito yung sinabi. Maniwala kayo sa akin, pagdating sa dulo, iba na yung sinabi. Ngayon, kung ang paniniwala ng Catholic Church ay sa pamamagitan ng salin-salin, abay, baka ma-misguide nga. Mamali. Yung sinabi sa bilang na ika-10, iba na dun sa in-express nung nando dun sa number 1. Paano nating ika-counter yan, Brother Jello? Ikaw muna, bago yung dalawang pogi. Kasi yun ang nagbibigay ng pagpapahayag sa atin na napakahalaga ng simbahang itinayo ng ating Panginoon. Sapagkat kung sasabihin natin, posible talaga yun, Brother Marco, na magiging iba-iba yung interpretasyon, yung kanilang pagkakaintindi sa mga salitang binibitawan. Ngunit tandaan po natin na sinasabi ng Bible, malinaw pa sa Bible, no, that the pillar and the foundation of truth is the church. Na kung merong maghahanap ng katotohanan at naliligaw ng pananampalataya, ang dapat nating puntahan sa huling-huling desisyon ay ang simbahang itinayo niya. The pillar. Of truth. The pillar of truth. Kasi pag sinabing pillar, yun ang pundasyon. Yes. At hindi pwedeng magiba yun, di ba? Pero another, alam mo naman, mga protestante mahilig sa butas Bubutasan tayo niyan. Ano nga yung assurance? Okay,
given na itong simbahan na sinasabi mo, Brother Jello, is the pillar of truth. Pero yung sinasabi naman niya, yun ang kina-counter nila Yung nagsalin-salin. Anong assurance natin na na-preserve? Na-preserve yung salita ni Jesus, binigay sa mga apostol, at inilipat ng mga apostol, batay na rin sa mga binasa natin. Anong assurance na yan ay nakapreserve until sa panahon na ito? Anong assurance, Brother Marlon? Pakipaliwanag natin. Yung isang assurance natin dyan is, base doon sa binasa natin kanina, na ang banal na kasulatan o ang mga nasusulat na ang pinagbabasihan natin ngayon ay nasa Biblia, ito po ay pagkakaugnay at hindi mapaghiwa-hiwalay na pagsasama nung banal na kasulatan, yun nga yung nakasulat, ang ating tradisyon at ang mahisteryo. So ibig sabihin, ang ating simbahan, ito po ang nagpapatibay palagi. Ito yung parang kongreso natin Nagpapatibay sa lahat ng ating ang mga nasabing mga katuruan, at ito ang nagmi-maintain o nagpapanatili at nagpapatibay nga nitong mga katuruan na ito hanggang sa huling panahon. Yun. Brother Albert, anong masasabi mo sa sinasabi ni Brother Marlon? Ayun. So kung ang patuloy na tinitindigan ng simbahan ay ang banal na tradisyon, magisterium at saka banal na kasulatan, kasi kung pagbabasihan lang talaga natin ay Biblia lamang, maraming maliligaw At saka si Martin Luther kasi, kaya Bible alone, kahit sino pwede magbigay ng interpretation. Ano naging resulta ng personal interpretation? Mga sekta. Create. No? Di ba? Dating Daan. Sekta ni Kibuloy, Iglesia ni Cristo, yung kay Ginoong Felix Malalo, at Jesus is Lord movement. Kumbaga, at marami pa. Pang iba na talagang pinagbabasihan nila is, ito kasi yung nakasusulat Nakita nila Roma 16:16. O kami to. John chapter 3 verse 3. Born again. O kami to. Di po ba? O merong nasusulat. Shall bow down that every nations will call Jesus is Lord. O kami to. Di po ba? Lagi nilang sinasabi, kung ano yung nakikita nyo sa Biblia, kami to. Di po ba? Kaya ang nangyayari, talagang masasabi natin na palpak yung sola scriptura which is talagang sobrang mali. Okay. Kagaya nga nung nabanggit ni Brother Marco kanina, parang message relay yung salita. Okay. Sinample ko yung kaya nga nagpabago-bago ito pagka tina-translate kasi nga naniniwala tayo ng sinasabing lost in translation, So ibig sabihin, sa bawat pagsasalin ng isang mensahe, pagdating dun sa isang tao, iba na ang kanyang interpretasyon. So there will be interpretation of the whatever is written and the message translated. Along the way, may nawawalang kahulugan. Okay. Ibig sabihin, hindi na-preserve. Hindi na-preserve. Delikado. Yun nga. Oo. Parang kalaban natin ito si Brother Marlon. Na-preserve po yan, Brother Marco. Ang problema kasi, yung sinasabi nyo nga pong dalawa ni Brother John at saka ni Tatay Marlon, na totoong nagbabago lang sa interpretation. Pero the text itself, yung manuscript itself, tandaan po natin, hindi yan nasalin ng Tagalog agad, ng English agad. Pwede natin balikan sa original manuscript na kung ano yung talagang lengguwahe ng Bible. Yes. Para mapatunayan natin na hindi po nagbabago yung mga salitang nasa Biblia. Okay. Alam niyo, maganda yung ating programa ngayon kasi nakakapagpalitan tayo ng mga pananaw. At itong mga pananaw na ito, mga kapatid, mga kapanalig, ito'y kinukuha namin sa pananaw din ng mga ibang nasa labas ng simbahan. Ngayon, pag na-encounter natin ito, at least ngayon pa lang naririnig na ninyo, magkakaroon kayo ng awareness, Okay. Yung sagot nitong tatlong poging kasama ko, mga kapanalig, kung mapapansin niyo, si Brother Marlon, parang kinounter niya yung sinasabi nating anong assurance na na-preserve At ikaw din naman, sinasabi mo naman, dinivert mo naman into the manuscript. Si Brother Albert naman, hindi kasi kailangan meron talagang guide, mag-guide sa atin yung simbahan Sinabi rin ni Brother Jello yon, yung pillar of truth. Okay. Yung tanong, tutumbukin na natin. Kasi ang tanong ay,
Sinampol natin dun sa message relay na pag sinabi mo dun sa ika-10, iba na yung sasabihin dun sa ika-1. Eh ang sabi ng aral natin, tayo naniniwala sa oral tradition. Oral tradition, ibig sabihin, binasa natin kay Pablo, nagpasalin-salin. Kaya ang tanong, anong assurance ng Catholic Church na na-preserve yung oral, hindi yung manuscript? Anong assurance ng mga Katoliko, ng simbahang Katoliko, na naingatan yung sinabi ng mga apostol by word, hindi by scripture? Shout out kay Brother OG Regalado. Mabuhay ka, Brother OG. Siyempre, yung aking mahal na kaibigan from Laguna, si Ces Cruz. Yan, mabuhay po kayo. Nawala eh. Makakabalik pa ba sa loob sa atin? Wala. Patay na muna natin to, brother. Okay. So, mga masayang kaganapan ngayon dyan sa Cebu, no? Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Kasi ang Santo Niño, ayan ang pinakamatandang relika na meron tayo sa Pilipinas. Pero ang mahal na birhen ng ermita, andyan si Father Lito Tuason, Kura Paroko, yan naman yung pinakamatandang imahe. Yan, mga magkakaiba yan, ha? Kasi wala, 400 years lang mahigit, ano? Ganun lang eh. Yung ibang kulto, 100 lang, parang masaya na eh. Parang isa nga, 25 years old lang eh. Parang isa nga, yata 25 lang eh. Very proud na eh. Shout out, brother John Agustin Tiglao. Yan, mabuhay po tayo, Santo Niño. Okay, punta na natin, tumbukin na natin. Yung sagot ng tatlong pogi dito, magandang pag-aralan natin kasi yun ang mga mai-encounter natin sa labas eh. Yes. Di ba? Pero yung point na anong assurance, anong kasiguruhan na ang Catholic Church naniniwalang na-preserve ang oral tradition tinuro ng mga apostol at ngayon ay nananatili intact sa Catholic Church. Not by the scripture. Kasi sinabi, ingatan nyo ang salita eh. Alam nyo kung anong assurance? Kasi ang simbahang Katolika ay guided ng Holy Spirit. Yes. Tandaan natin, ito ang sagot sa John 14:26. But the advocate, the Paraclete, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Kaya intact. Hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng ihalin tulad doon sa tinatawag na message relay contest. Kasi iyon ay usapang tao. Ang pinag-uusapan dito, sagrado, utos, salita ni Jesus at tinuro ng mga apostol at minana ng Santa Iglesia Katolika, the pillar of truth. Bakit? Protected ng Holy Spirit Protected. Pagka yung tinuro ni Jesus, pinasa sa mga apostol, pinasa ng mga apostol sa mga sumunod na Kristiyano, no? Ay nagkamali, ay hindi totoong advocate ang Espiritu Santo. So mga kapanalig, yun ang pinakamaliwanag na ipaiintindi natin sa mga protestanteng nagtatanong na totoo ba yung oral tradition ng Catholic Church? Opo. Bakit? We are guided by the Holy Spirit, the Paraclete na tinuro mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Shout out Brother Lorenzo Reyes and Brother Benedict DM, syempre kay Sister Virginia Macaraig, ang girlfriend ni Tatang Larry. Ayan. Hello. Brother Marlo, tuloy mo. Ayun, nabanggit mo. Ano ngayon? Guided by the Holy Spirit. Yan naman ang sinabi ng mga maraming nagtayo ng mga simbahan. Guided din ako ng Holy Spirit eh. Pagtulog ko. Kukontray na natin agad yan kasi sinabi nga ni Brother Albert, no? Iyon ay sariling sapantahan na lang nila. Paano sila naging guided? Wala na sila authority. Authority nila sa sect. Isa pa, Tatay Marco, that is very common sense. Sentido common. Bakit? Wala sila nun eh. Nung dumating ang Holy Spirit, nandun ba si... Sino? Si Felix Manalo, diretsuin mo. Eli Soriano. Si Congressman Villanueva. Wala po sila doon. Wala. Hoy, pwedeng banggitin dito. Matapang ang mga... Matapang tayo sa katotohanan eh. Mas maganda may matapang, may luwa. Tyron Paul Toledo and Sister Luz Cabigaw. Happy listening po. Okay. Ayun. Eto na. Punta na natin yung proper dun sa history kasi sabi ni Brother Jello kanina, importante na malaman natin yung history ng Bible, ano? Tandaan po natin, si Eli Soriano,
Rest in peace. Patay na nga ba talaga? Baka may Ayun, magic yan. May magic. Binanggit niya yung 2 Timothy chapter 3 verse 15 sa kanyang programa. And after that, sinabi ni Eli Soriano, rest in peace, patay na nga ba? Nakakompile na daw ang Bible, no? Na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang nais nating linawin dito, alam nyo, kahit na patay na si Eli Soriano, patay na nga ba? Kung patay na nga ba? Tawag dito, yung mga video niya, nag-exist pa rin yan. At minsan, nagpapa-indoctrination pa, siya pa rin eh. No. Siya pa rin, nakalagay, iniimbitahan kayo ni Brother Daniel at saka ni Brother Eli, siya pa rin eh. Ngayon, yung part na tinuturo ni Eli Soriano sa kanyang isa sa mga programa no, na na-air no, nakakompile na daw yung Bible. Long time before dumating si Jesus. Okay. Siguro may ganda, alamin natin yung definition ng compilation, yung compiled, at saka yung translation. Baka kasi may hindi naiintindihan si Eli Soriano, nagkanda, salasalabat na yung utak ng mama no? Para maintindihan natin, at higit sa lahat, ano yung meaning ng Bible. Okay. Brother Jello, simulan ko kay Brother Jello. What is the definition nung compiled at saka nung translation? Okay, pag sinabi po natin compiled, no, ito ay pinagsama-samang libro, no? At tatandaan natin na ang Biblia ay hindi po isang libro lamang, kundi ito po ay maraming libro na pinagsama-sama. Ang tanong dito, sino ang nagsama-sama? Meron pong otoridad. Sinasabi nga kanina pa na may otoridad na bumuo, no, ng mga pinagsama-sabang librong ito. Yun po ang ibig sabihin ng compilation. Ngayon, ang sinasabi o binabanggit naman translation, ito ay napapatungkol sa lingwahe na from the original Hebrew sa Old Testament, no, naging Greek at naging Latin. And sumulpot na po yung mga iba't ibang translation ng mga iba-ibang lingwahe. So yun po ang difference ng compilation sa translation. Ayun. So naintindihan. Kasi si Mamang Eli, medyo mekos-mekos niya eh. yung mga aral na ganito eh, di ba? Na may mekos-mekos eh. So ang ibig palang sabihin ng Bible ay compilation of different books. No? Kaya nung panahon ni Jesus, at bago pa dumating si Jesus, meron na bang na-compile? Meron na bang napag-ipon ng mga scripture, Brother Marlon? Wala nung pa. Panahon? Hindi, before Christ, meron na bang naipon? Meron na. Before Christ, 200 years before Christ, yes, meron na. Ano yung mga iyan? No, nakakompile na ang mga libro ng matandang tipan, the Old Testament. So meron na 'yon eh. Kaya nga yung translation nung bandang huli, nung kapanahunan niya, dito na pumasok naman yung Old New Testament. Ayun. So ano ba yung mga na-compile ng Old Testament na sinasabi ni Brother Marlon, Brother Albert? Ano yung particular na na-compile nung panahon na yan before Christ at ginamit mismo ni Christ? Okay, so ito ba yung mga tinatawag na Torah? Or Ano yung Book of Torah? Moses? Ayun. No? Yun. Genesis, Leviticus, ayan. Ayan, Or Exodus. Ayan. Diba? Book of Numbers, yan. Numbers, yes. So ito mga kapanalig, no, at least na iintindihan natin, ang aral kasi ni Eli Soriano ay meron ng nakakompile na compiled na Bible noon. Mali po yun. Mali. So inaano agad natin yan, inuuppose agad natin yan. Kasi ang binabanggit doon na nakakompile pa lang, actually hindi pa yun yung talagang nakabind. Actually, hindi po compile ng tao. Hindi pa nga nakabind. Yun ay isang mga different scrolls na magkakasama. So hindi pa rin consider na ito ay Bible. Kasi pag sinabing Bible ay binded, no? At ito collection of books, pinagsama-samang mga aklat. So yung 5 unang aklat ng Old Testament magkakasama na nun, pero hindi siya binded. Kaya mali yung turo ni ni Mamang Eli. At tandaan po natin, in terms of translation, sinabi ni Brother Jello, originally ang ginagamit ng mga salita nun ay wikang Hebreo o Aramaiko. Yes. Kasi itong Aramaiko, lingwahe ng mga Hudyo sa Judea, ito yung southern part ng Israel ngayon, na ginawa patungo naman sa wikang Grego. At ang mga Hudyo nung unang panahon,
sila po ay lumaganap, sumambulat sila sa iba't ibang Scattered panig sila. nag-scattered sila, no? Sa gitnang silangan, at gumawa sila ng komunidad sa labas ng Judea. Ang tawag sa kanila ay diaspora, na ang kahulugan po ay ang pangangalat. At pinagmamalaki ng mga diaspora na nasa Alexandria, parte ng Northern Egypt ngayon, yung kanilang sariling lingwahe. Yung Greek ang popular na lingwaheng umiiral ginagamit noon na tinatawag na lingua franca. Sa pananakop na rin ng Europea at ng Middle East na ginawa naman ni Alexander the Great na isang Grego. So nakalimutan ang lingwaheng Hebreo ng mga panahon na yon ng mga diaspora, yung mga lumaganap. Dahil nga sa patuloy na pag-iral ng Greek language. Kaya para maintindihan ng mga Greek-speaking Jews, yung mga kasulatan, isinalin nito sa wikang Grego nung circa 300 BC. Hindi nyo napansin mga kapanalig, may mga history. Kasi ang problema, pagka wala tayong binalangkas na history, binalikang history, wala mangyayari sa atin. Mahalaga po itong sinasabi ng ating tatay na si Brother Marco, no, sapagkat ito po ay well recorded. Hindi po ito hula-hula, no. Kaya ito po kung papansin niyo, ayaw ng mga protestante sa history. Bakit? Mahuhuli sila eh. Kaya nga ito pong sinasabi ni Brother Marco, sa totoo lang, yung lingwahe nga po, no, ang tawag pala doon na mga kapanalig ay Hellenization. Na kung saan from Hebrew, no, ay napunta Naging sila sa Greek, no, Hellenization sa pamumuno po ni Alexander the Great. At ito po, no, ay pinag-uusapan lang natin dito, wala pa po yung New Testament. Old Testament pa lamang po ito. Kaya nga nung nagulo po, yung sinasabi ng ating tatay na si Brother Marco, nung nagulo yung mga Hudyo at nung sila po ay bumuo ng isang konseho na tinatawag na Council of Jamnia, ang nadatnan po nilang mga scriptures, no, na tinatawag na Septuagint, na translated na po sa Greek, ayaw po nila. Yung mga Hudyo, tinanggihan nila. tinanggihan nila yung mga Septuagint na hango po sa Grego, naging faithful po sila doon sa Hebrew. Kaya naalis po yung 7 libro. Ang tawag dyan sa sinasabi mo, Jello, na translation ng Septuagint ay Koine Greek version. Koine Greek version. At ang kahulugan naman ito ay 70 or 73 scholars. Sila yung nag-translate. So, Ave Maria! Radyo Plena! Kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Salamat sa Diyos. 17 years na yung programa natin. Of course, alaala ni Tatang Larry Lampumanyari yung 16 years. At ngayon, kasama nyo po sa patuloy na pag-usad ng panahon, Brother Marco Evangelista, siyempre, Brother Angelo Dueñas ng Tarlac Diocese, sa Imus, si Brother John Albert Gales, and of course, ang ating kaparokya from Taguig, si Brother Marlon Asuelo. Mga ano na po to, mga matatanda na sa programa, no? Tatanda na pala sa programa. Tatanda na. Si Brother Marlon matanda na. Ayun yan. Tatanda na sa programa. Brother John Gache, iba na, mabuhay ka. Shout out sa'yo. Okay. So mga kapanalig, ang ganda ng mga pagbibigay natin ng ng kasaysayan. Importante po kasi ito. Sabi nga ni Jello, pag hindi ka nag-aral ng history, mahuhuli ka, sa ibang termino, mabubuko ka. Sasambulat yung katotohanan sa mukha mo no? Na ikaw talaga ay sulpot. Okay. So, dahil kontrolado ng mga Hudyo yung authority ng mga kasulatan, di ba? Itinakwil ng mga Hudyo, yung sinabi ni Brother Jello, itinakwil ng mga Hudyo yung Septuagint version. Inayawan nila yon. At ang gusto nila, yung Hebrew language version lang. At itong kilala to sa binubuo ng 39 na aklat yung tinatawag natin na unang aklat, no? Yun ang gusto nila. At inayawan nila yung Septuagint na dapat ang magiging bilang plus 7 yan. Ano yung 7 deuterocanonical books na yon, yung Wisdom, Sirach, Judith, Baruch, Tobit, 1 at 2 Makabeo, at ilang bahagi ng Daniel at Esther. Okay, bakit ba tinanggihan nitong mga prominenteng Hudyo, Brother Marlon, itong 7 deuterocanonical books? Bakit nila inaayawan yan? So dahil itinitakwil at hindi kinikilala ng mga Hudyo ang mga pagka-Diyos at pagka-Mesiyas ni Jesus, hindi nila tinatanggap ang Septuagint kung saan ay isa sa inspired o deuterocanonical book nito na Wisdom 2:10-4 ay tumutukoy sa Passion of Christ.
at pagiging anak ng kataas-taasan. Ayun pala, Oo. kaya ayaw nila. Opo. Yun, Kasi ang oo. Hudyo ayaw maniwalang si Jesus ay anak ng Diyos. Diyos, Oo. Lalo na yung si Jesus ay Diyos. Yun. Yes. Ay hanggang ngayon buhay ang mga Hudyo sa Pilipinas. Ayun, malinaw. Ano pa yun ang masasabi mo, Brother Jan? At syempre, ito rin yung dahilan kung bakit hindi dapat tukuyin na apokripa or meaning na palihim na siningit or hidden o doubtful authenticity ang 7 aklat dahil nagbubunyag ito ng mga propesiya sa pagdating ng dakilang manunubos. So, yun ang dahilan. Alam po ba ninyo mga kapanalig, pag ikaw po ay may Bible at ang Bible mo ay 66 lang ang aklat na nasa loob. Ikaw po ay maliwanag na isa doon sa tumatanggi na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay Diyos. At ang tumatanggi sa pagka-Diyos ni Jesus, no? Pagiging manunubos ni Jesus, yan po'y walang kaligtasan. Alam nyo ba yon? Kasi dinidinay mo yung divinity eh. Demonyo ka. Demonyo ka. Kaya pag ang hawak mo, buklatin mo ngayon, pag walang 7 deuterocanonical, yung tinatawag na deuterocanonico, ay nako, maliwanag yan ang indikasyon na demonyo ka. Di ba? Ngayon, punta na natin yung history kasi matatapos na oras natin. Ang una, yung bang Bible na hawak natin ngayon, hawak nyo ngayon. Yan ba'y sumulpot from heaven, bumagsak sa lupa? Ayan na. Printed na yan. Printed na, ayan na. Pag binuklat mo, dire-diretso, yan na. Yan ba yun? Hindi po. May pinagdaanan po yan. At ano ang pinagdaanan yan? Unang-una, maraming council ng simbahang Iglesia Katolika ang bumuno, nagsunog ng kilay, literal. Para maintindihan, alam nyo ba noon ang Ebanghelyo, 50? Ngayon, 4 lang. 4 lang. So, inisquash yung, yung 46. O saan napunta yun? Simbahan po ang nakakalam, ang may discretion. Alam niyo ba, si Apostol Pablo may sulat sa Laodicea, may sulat sa iba't ibang bahagi pa. Wala na ngayon yun pag tinignan mo ang Bible. Paano nangyari yun? By the authority of the council na nabuo sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Kaya nga ang pinakamatandang tinatawag na mga codex ng Bible ay isa sa pinakamatanda yung tinatawag nating yung Codex. Vatican, no? Codex Vaticanus. Isa yan. At yan po ay nasa library diyan sa Commonwealth. Library diyan sa Roma. Sa Roma. Bakit? Kasi ayan ay surviving full text ng New Testament kasama yung Old Testament. At ito, meron din tinawag na Codex Sinaiticus, no? Sinaiticus. Yun yung una. Maraming mga codex. Pero alam niyo po, yung compendium ng Old and New Testament, ang tawag po diyan ay Codex Vaticanus, no? Na nariyan sa Roma. Tandaan niyo yan. Now, Ibig sabihin, hindi hawak ng mga sekta yan. wala sila. Anong version ng hawak Ay, nila? mga printed matter, yung mga printed latest. lang. Okay. King James version, King James. naka-favorite nila. Pero maraming bulilyaso sa King James version. Lalo naman yung Bible ng Saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah? Hoba. Mali. Maraming mali dyan. Wala ka sa Mormons, brother. Bakit? Gumawa ng sariling Bible. At least may iba trip nun. Nasa ng original copy ng Bible? Nasa Vatican Library. Vatican na. Yan ang indikasyon di ba? Na ang simbahang totoo, ang simbahang tinayo ni Jesus, nagmamay-ari ng original. Ng original na kopya ng Bible. Di Kasi ba? original tayo. Ngayon, kailan ba nasulat yung unang wag na nating bigay yung history yun, diretso na natin. Sige po. Paano nabuo na compile? Anong council nabuo yung Bible? Yung Old and New Testament nagsama. Mabilisan. Ito po isa pangunguna ng ating Pope, no? Pope natin, ulitin ko, Pope natin. Pope Damasus I, no? Noong 382. Doon nagsimula yung galaw Yung galaw, no? Na kung saan inutos ng ating Santo Papa na ito ngang mga librong ito ang dapat, no, na i-compile lamang na inspired books ng ating Biblia. Ginawa yan. Ang nag-initiate ng unang galaw si Pope Damasin the first. Papa Damaso ika-isa. And then gumalaw yan hanggang dumating doon sa time ng 397 AD. Kay Pope Siricius. Pope Si Siricius Pope Siricius na yung nagdeklara
na ang Old at New Testament pagsamahin sa pamamagitan ng Council ng Cartagena. At diniklara doon, kaya mayroong canonization ang New Testament sa ilalim ng Council of Cartagena noong 397 AD. Kaya diniklara, ito ang tawag dito, Bible. Ang kahulugan, pinagsama-samang mga aklat. At ang nagbanggit nun, si Pope Siricius ng Santa Iglesia Katolika. O ngayon, dati ang scripture, dire-diretso, walang mga taludturan, walang chapter, walang verse. Brother Albert, sino ang naglagay ng pagdidibisyon sa kabanata ng Bible? Kilala mo ba kung sino? Baka banggitin mo sa akin, natulog lang ng 3 gabi. Hindi natulog ng 3 gabi. Ano na, yun na yung gumawa ng chapter. Kilala mo ba, Brother Albert? Sino? Naglagay ng chapter? Si Archbishop Hugo Cardinal Santo Caro. Siya yung unang nag-initiate. Yes. Pero, dinevelop yan ng isa pang arsobispo. Sino? Stephen Langton. Bishop. Yan. Arsobispo ng Canterbury. yun. Yes. Sosyal. Canterbury. Di ba? Mamaya, magkamala mo na naman chocolate. Hindi chocolate. Paano nagkaroon ng chapter yung Bible? Pag sinabi mo John chapter 3, noon, naku, wala pa yun. Pero, sa pamamagitan ng dalawang arsobispo Hugo Cardinal Santo Caro, pero dinivelop pa ni Cardinal Stephen Langton ng Canterbury. Ito'y nangyari po noong 1227. So ibig mo Nagkaroon na ng chapter. Ibig mo sabihin, Brother Marco, yung ginagamit ni Elisariano at mga pastor na kapitulo, bersikulo, galing sa Katoliko. Utak ng Iglesia Katolika yan, arsobispo. O tapos ayaw nila sa Katoliko. Ay, di wow. Ito, may chapter na. Noong 1227, no? Dahil nga pinush ni Cardinal, or rather Archbishop Stephen Langton. O ang tanong, wala pang ano noon, wala pang mga sitas, wala pang verse. Sino naglagay ng verse, Brother Marlon? Kilala mo ba? Si Robert Estienne o Robert Stephanus. Siya ang unang naghati-hati ng New Testament. Hanggang sa ngayon, ito na yung mga standard number verses natin noong 1555. Yeah. Sino siya? Siya ay isang Catholic English writer. At classical scholar ng Paris. Ayun. Ano sabi mo? Ano siya? Ano ba siya? Born again ba siya? Catholic eh. Catholic. Hindi Adventist. Eto mga kapanalig tandaan po ninyo, ang Bible noong unang panahon ay wala pa pong chapter. Nagsikap po ang aming kardinal, ang aming rather arsobispo, no? Si Stephen Langton ng Canterbury. Noong 1227, nagkaroon po ng chapter. And then, isang Catholic scholar ang nagsikap, si Robert Estienne. Ang ibang pangalan niya ay Robert Stephanus. Noon pong 1555, nagkaroon ng mga verses. Kaya ngayon, sabi ni Pastor, chapter 3, verse 16, alam niya na. It's because of the effort ng Catholic Church. Ito tayo nakakatawa pa eh. Unang Hindi nakakatuwa nakakatawa. Iba yung nakakatawa. Nakakatawa. Kasi mismong printing press na unang printing press ng Bible. Ano, Jehovah? Ay, hindi po. Ano? Katoliko rin. Sino yun? Sino po? Ito, the first printing press, ang unang printing press na kung saan naisa produkto ang kauna-unang printed Bible. The printed Bible. Latin Vulgate, no? Version. Sino po ang naggawa? Isang German Catholic na si Johannes Gutenberg. Pati printing press, no? Hindi taga Davao. Hindi taga Davao. Yung sa kanila, Xerox lang. Sa atin, printing press talaga. Kaya in fairness dun sa binanggit mo, Brother Jello, buti pa yung mga Mormons eh. Kahit may sasabihin silang iba, kasi iba naman yung Biblia nila. Diba? In fairness sa kanila. Shout out kay Brother Sil Bustamante, no, from Diocesan Shrine ng Parish, St. Clement Diocese of Antipolo. So mga kapanalig, tapusin na natin to. Tayo magbibigay na ng parting shot. Ang Bible na buo, Council of Cartagena 397 AD, ang nagdeklara, nag-canonize ng Bible ay si Pope Siricius. Okay? Nagsimula kay Pope Damasin I ang initiative. Naging Bible. Meron tayo ngayon. Ginawa ang chapter, pagdidibisyon sa pamamagitan ng isang arsobispo. Ang ating mahal na arsobispo Stephen Langton ng Canterbury, nagkaroon ng chapter. Isang katolikong scholar, no?
Ang gumawa naman ng pagsisikap magkaroon ng mga verses, si Robert Estin o Robert Stephanus, nabuo na. Meron na tayong moderno ngayon. And even, the printing ay gawa po, imbento po ng isang Katoliko. No? So, anong masasabi natin? Ang Bible ay anak ng Santa Iglesia Katolika. Amen. Hindi anak ng Bible ang Simbahan. Roman Catholic Oo. Church. Anong ibig sabihin? Kami ay nabuo na, binuo ang Bible. Ang mga protestante ngayon, sa pamagitan ng Bible, sabi nga kanina ni Brother Albert, sumulpot yung mga pangalan nila kasi nabasa nila Iglesia ng Diyos, born again, worldwide, etc. etc. So meaning to say, lahat ng labas sa Iglesia Katolika, mga sulpot na sekta, Mga peke. mga peke po sa katotohanan. Yan po ang masakit na katotohanan. Marami pang mga dapat pag-aralan. Patuloy po kayong sumubaybay sa amin tuwing araw ng linggo, alas 2 ng hapon, dito sa 17 taon ng programang Apologetika. Ako po, si Brother Marcos C. Evangelista. Ako naman po si Brother Angelo Dueñas. At ito po si Brother Marlon Azuelo. At ito naman po si Brother John Albert Gales. Kami pong lahat ay nagsasabi sa inyong, Sumainyo ang katotohanan. Salamat po! Hello pa. Shout out Tatang Larry Magyari!